Okay, start tayo. Okay, salamat o Lord sa hapon ito, sa iyong kapatihan sa iyong biyaya. Salamat po Diyos sa muli, sa pagkakataon na kami po ay narito at lubos pong aming pasasalamat din po Diyos sa pag-iingat mo kina Brother Jason, Sister Aisel, sa po ng kanyang pamilya, mga kamag-anak na nakarating po sila ng ligtas at payapa. Galing po sa Thailand o Lord. Salamat po Diyos sa iyong kabutihan, sa iyong providensya na kahit saan man kami naroon, ay kayo po ay aming laging kasama at nag-iingat po sa amin. Salamat po Diyos sa hapong ito, sa aming pag-aaral ng mga salita. Pangunahan mo kami, nawa ay marami kami matutunan sa Bibliang kaparaanan o Lord. Salamat o God at lahat ito dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so ngayong hapong ito ay pag-aralan natin yung marks of a true church, yung marka ng totoong iglesia. So pag sinabing marka, ito ay palatandaan, no? Kung talagang totoong church ito, no? So tingnan natin. So number 1, the supreme authority of Scripture. So yung final authority natin ay yung banal na kasulatan, yun ang number 1. So kung titingnan natin 2 Timothy, pakibasa nga Brad, no? 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Ayan, pakibasa Brad. Chapter 3 verse ano po? Oo. 7. 2 Timothy. 2 Timothy chapter 3 verse 17. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Ayan. So, yun. Sa 16 pala. 16, 17. 16 po. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. 17. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good work. Yun. So makita natin yung final authority natin o yung sinasabi dito sa sa supreme authority ay yung banal na kasulatan o yung Biblia. Wala nang iba. Hindi yung tradition, hindi yung sabi-sabi ng tao, kundi yung banal na kasulatan. Gano'n din sa John 17 verse 17, no? Ayan, pakibasa Brad. John 17 verse 17 chapter 17 verse 17. John 17 verse 17. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Ayun, so sabi doon, pakabaran mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. So yung nagpapabanal sa atin, yung nagpapanal, magbubukod sa atin sa mga makamundong bagay o sa mga maling gawain ay yung katotohanan na itinuturo ng banal na kasulatan. Ito yung Biblia. So, sunod ay yung 1 Thessalonians 2:13. Tingnan natin yung 1 Thessalonians 2:13. Yan, ano tayo? Thessalonians chapter 2 verse 13. For this cause also thank you God without ceasing, because when ye received the word of God which ye heard of us, ye received it not as the word of men, but as it is in truth the word of God, which effectually worketh also in you that believe. Yun. Pakibasa ka sa Tagalog, sis. Kaya nga, palagi kami nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi niyo ito tinanggap mula sa tao, kundi tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito ay naligtas sa buhay ninyo ng mga sumampalataya. Ayun, so yun, yung importante doon, yung salita ng Diyos, naipangaral. At yung sabi ni Apostol Pablo ito, na yung salita ng Diyos, hindi nila tinanggap na galing sa tao, kundi galing sa Diyos. So, ano pa? Tingnan natin yung regenerate church membership. Ayun, ibig sabihin, yung mga membro ng iglesia ay kailangang born again. Hindi pwedeng maging membro yung church na hindi born again. Tingnan natin na Acts 2:41. May Brad, pakibasa. Acts 2 chapter 2 verse 41 po. Then they that
gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Oh, yun. So, doon, yan ngang nagsitanggap ng kanyang salita. Yun. Ay nagabautismuhan at nagparagdag sa kalanang araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. Ibig sabihin, yung mga pinangaralan at nakarinig ng salita ng Diyos, tinanggap nila yung Word of God at ang kasunod doon ay nagagbautismuhan. Ayun. So, may mga schedule tayo ng baptism kasi siyempre na pangaralan na pangaralan ng Word of God. Tayo naman decision ng bawat kapatiran kung magpapabaptize na o hintayin na lang yung pagbabalik ng Panginoon. Pero ito, pagkarinig nila yung Word of God, ay anong sabi doon? Yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nakaparagdag sa kanila ng araw na yaon ay may 3,000 kaluluwa. Alam mo yan, no? Isang preaching lang, Brad. Tinanggap agad na yung salita, nagpabautismo agad. Kaya kung titingnan natin Acts 2:38, doon yung verse 37 pala hanggang 38. Makibasa, Brad. Acts 2:37. Now when they heard this, they were prickled in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, that what shall we do? 38. Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the name of the Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Ayun, so makita natin 37, nag-preach si na Peter, no? At yung mga nakarinig sa kanila, nasaktan yung puso nila. Pero hindi sila natisod o nagalit doon sa pangangaral, kundi nagtanong sila, no? Sabi ng mga tao, anong gagawin namin? Yun, kasi nasaktan yung puso nila sa pangangaral. Ano sabi ni Apostle Peter? At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at magagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ayun. So, yung baptism pala, ito ay tanda ng pagsisisi. Kaya makita natin doon sa 41, 3,000 ang nadagdag sa church at 3,000 yung nagpabautismo. Ganun karami, no? Ganun katindi yung impact ng pangangaral during the time. So, ano pa, yung tinatawag nating dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Tingnan natin. Sabihin, mga born again 1 Corinthians chapter 1 verse 2. 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Jesus Christ, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. Ayun. So, ano ba nag-get doon? No? The church of God which is Corinth, to them that are sanctified, pinagpaging banal. Sabihin, mga born again na ito, na tinawag na mga banal na kasama ng lahat ng nagsisitawag sa dako. Ibig sabihin, yung membro ng isang local church ay mga born again na. Yun. Mahirap kasi pag nakasama natin, hindi born again, magiging problema. At saka hindi naman tatagal sa church yan pag hindi born again. Baka isang attend lang yan. Ako, ayoko na dyan. Walang sayawan. walang entertainment. Pag mga karnal, hindi talaga tatagal sa atin. At maraming dumalo sa atin, minsan lang, tapos di na bumalik. Kasi nga, ang totoo, pag hindi born again, hindi nila makakayang tanggapin yung mga pangangaral natin. Kasi nga, para lang sa mga born again yung pangangaral Kung titingnan natin yung 1 Corinthians 2:14, pakibasa nga, Brad. 1 Corinthians 2:14. Kapag hindi born again, ito yung sitwasyon nila. 1 Corinthians 2:14. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritual discerned. Ayon. Ito yung problema. Pag hindi born again, ang nasa church, hindi talaga nila
tatanggap, hindi nila maintindihan yung salita ng Diyos kasi nga wala pang magpapaunawa. Walang espiritu na nasa kanila. Yung espiritu nila ay patay. Kaya kailangan dumaan talaga sa pagiging born again. At yung pagiging born again, gawa ng Diyos yun. Kaya mayroon tinatawag na vital phase of salvation. So, ano pa ho? Tingnan natin yung Ephesians chapter 1 verse 1 para maano natin na yung iglesia ay binubuo ng mga born again. Ephesians 1:1. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus. Ngayon, mapansin natin doon sa verse na yun, dalawa ang binanggit, saints which are at Ephesus. Ang pagiging santo, hindi yung idedeklara, di ba, yung Katoliko. Bago maging santo idadeklara. Kailangan may ginawa ka munang mabuti. Pero dito sa Biblia, basta ikaw ay born again, anak ka ng Diyos, napili ka ng Ama before the foundation of the world. Tinubos ka, ang tawag sa atin ay santo, banal. Yun. Tapos, faithful in Christ Jesus. Yun. So, pwedeng maging santo kasi, o maging banal, o tinawag ng Panginoon, pero hindi faithful. Yun. Kaya nga maganda yung combination. Banal ka, pero tapos tapat ka sa Panginoon. Kasi marami mga pinili ng Ama o born again, pero wala sa katapatan sa Diyos. Yung iba na nalulong na sa kamunduhan, nalulong na sa bisyo, at lalong lumala pa yung iba. Sa halip na manindigan ay nawala na sa pananampalataya. O yung iba naman talagang naging karnal na. So pangatlo na marks o true church ay yung tinatawag na believers baptism by immersion. Ayun. Na ang pagbabautismo ay hindi wisik, hindi buhos, kundi lubog. Ayun. At ako nabautismo na sa Katoliko talagang buhos brad maliit siyempre. Di pa natin alam yun, pero pag nakikita natin yung mga kapatid natin na yung binibinyagan, di ba buhos talaga sa ulo. Pero sa Bible, kung titingnan natin yung Matthew 3, chapter 3, verse 13 to 16, no? Yan, tatlong verse. Yan, tingnan natin yung talata. Matthew chapter 3, verse 13. Matthew 3, verse 13. Then cometh Jesus from Galilee, to Jordan unto John, to be baptized of him. 14. But John forbade him, saying, I have need to be baptized for thee, and cometh to me. Hanggang 16. 16. And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now, for thus it becometh as to fulfill all righteousness. Then he suffered him. 16. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heaven were open unto him, and saw the Spirit of God descending like a dove, and the light upon him. Ayun, so makita natin na mismo ang ating Panginoon ay nagbigay ng halimbawa, nagpabautismo siya. Yun. Para yung lahat ng susunod na henerasyon na mga anak ng Diyos ay ganun din ang gawin, magpabautismo. At makita natin yung bautismo ng Panginoon, no? Sabi doon, at nang mabautismoan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig. Yun, ibig sabihin, talagang pumailalim siya, nilubog. At narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit at takitan niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati. Yun. At lumalapag sa kanya. So, ano pa, yung tinatawag na Acts 8:36 to 38. Yun. Acts 36 hanggang 38. Acts 8:36 up to 38. Acts 36. And as they went on their way, they came unto a certain water, and the eunuch said, See, here is the water. Here is water. What that hinder me to be baptized? 37. And Philip said, thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. 38. And he commanded the chariot to stand still, and they went down both into the water, both Philip and the eunuch,
and he baptized him. Ayun. So, yung eunuch, no? Walang kaalam-alam ito. Pero nung napangaralan ni Philip, habang nasa daan may nakita silang tubig. Sabi ng eunuch, may hadlang pa ba para hindi tayo bautismuhan? Nagpabautismo agad Kasi naunawaan na yung yung pinangaralan One time lang. Pero gusto na niyang magpabautismo. So, ano pa? Tingnan natin yung Romans chapter 6, verse 3 and 4. Yan. Tingnan natin yung Romans chapter 6, verse 3 and 4. Romans chapter 6, 3. Now ye not that many of us, as were baptized into Jesus Christ, were baptized into his death. Therefore, we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Ayun. So, yung baptism pala, symbol yan na sabi doon, therefore we are buried. Yun, inilibing na with him by baptism in death. So, figure lang naman, di ba? Kaya nga, kapag nagbabautismo, nilulubog. Figure yun ng kamatayan. Kaya sa dulo, sabi doon, even so, we also should walk in newness of life. So, yung dati mong ginagawang mga against sa Panginoon, mas hindi mo na gagawin dapat. Kasi newness of life nga bagong sa Tagalog gayon din naman, tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Kasi born again tayo, ay dapat yung panibagong buhay na ang ilalakad natin. So ano pa, yung tinatawag natin, sunod po ay yung congregational government o local churches are autonomous and governed by the body of believers under the lordship of Christ rather than by hierarchy. So wala tayong hierarchy o yung tulad ng bishop or pope, no? Sa tinatawag na universal church or Catholic church na mayroong central sila doon sa Vatican. Tayo, ang central natin ay nasa langit. Tingnan natin sa Matthew 18:15, 17. Mismo ang ating Panginoon, no? Yung local church ang tinutukoy dito. Matthew 18:15 hanggang 17. Ito yung process ng discipline. Matthew 18, verse 15. Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast again thy brother. 16. But if he will not hear thee, then take with thee one or two or more, that in the amount of 2 or 3 witnesses, every word may be established. 17. And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. But him neglect to hear the church, let him be unto thee as the heathen man in the publication. Ayun, so yun. Makikita natin yung proseso ng pag-iibanghilyo na talagang yung tinuturo, yung disiplina. So, pag ito yung sunod natin, walang samaan ng loob, walang galit-galit kasi pupuntahan mo ng sarilinan, yun. Kung may sama ng loob ka sa akin, Brad, pupuntahan mo ko doon sa amin. Pastor, nagtalaw ako ng merenda pero may sasabihin po ako sa inyo Masama po ang loob ko nung Sunday, pinatamaan mo po ako, Pastor. So, mga ganon, di ba? O tayo naman, pag nagpe-preach, walang personalan Kasi sa dami ba naman yan Kumbaga, pag na-touch yung emotion, lalo pag ba-pride, na talaga, minsan, maraming nagtatampo sa pastor, maraming natitisod, dapat ka magpasalamat, di ba? Yung Acts 2:37, yung mga nasaktan nga sila, pero di sila nagtanim ng samaan loob kina Peter Sa halip nagtanong, anong gagawin namin? Yun, pag nasaktan kasi, ibig sabihin, mayroong kang ginagawang hindi dapat, kaya nasasaktan. Pero kung tama naman yung buhay mo, yung salita ng Diyos, makapagbibigay pa sa'yo na encouragement. Yun, siyempre, kailan talagang magbigay ng
encouragement yung pastor kasi sila yung binigyan ng mandato para manirmon, di ba? Kung sa bahay, sino ang naninirmon ng brand? Siyempre, magulang. Sa simbahan, sa pastor. Oh. Pero ang magulang, hindi naman naninirmon yun. Pag tama yung ginagawa mo eh. Pag masipag ka, pero pag tamad ka eh, puro sermon ang aabutin mo. So, ano pa, yung tinatawag natin, tingnan natin yung Acts chapter 15, no? Ang haba ng verse na ito. Pero doon na lang tayo sa 1 Corinthians chapter 5 verse 4 and 5. Ito yung mahaba ring verse ito. Yung dalawang verse lang ano natin. 1 Corinthians chapter 5. 1 Corinthians chapter 5 verse 4 and 5. Oo. In the name of our Lord Jesus Christ, when ye are gathered together in my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ, 5, to deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Ayun, so ito yung context kasi nito, yung pinaka-background yung asawa ng tatay niya, kumbaga parang stepmother, sinipingan. Tapos, yun, nabalitaan ni Apostol Pablo, kaya sabi doon, sa Tagalog, pakibasa nga sa verse 5, sis. Ibigay niyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang sa gayo'y maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Ngayon, kumbaga yung espiritu, yung kaluluwa, yung ginagamit, tawag doon, interchangeably. Kasi pag kaluluwa, wala namang lamat buto, kaya espiritu ang pagkabanggit. So, sabi doon, ligtas yung espiritu, pero sabi doon, ibigay mo na kay Satanas para mawasak yung katawan. Ayun. Kaya minsan talagang pag hindi tayo umayos, alam mo, ibigay ka kay Satanas. Wawasak. Siyempre si Satanas, wala trabaho naman niya hindi naman magbuo kundi magwasak talaga Kaya makita natin na sabi doon ay ikawawasak ng kanyang laman. Yun. Upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. So, yun ang tinatawag na local churches, no? Nandun na yung disiplina, nandun lahat ginagawa. Ganon din, wala rin tayong Bible school, no? Kasi wala rin tayong hindi tinuro ng bagong tipan. So, sunod, panglima, proper administration of ordinances. Through church regularly observe the two scriptural ordinances, baptism and the Lord's Supper. Yun. So, tulad yan, bago tayo mag-Thanksgiving, ay yung maglo-Lord's Supper tayo. So kung decide din na kayo magpabautismo, nawa bago tayo pag-Thanksgiving, magpabautismo na kayo kung decidido na kayo. Yun, para makapag-participate kayo sa Lord's Supper. Kasi yung baptism, yun yung unang ordinansa. Pangalawa yung Lord's Supper. Kung titingnan natin sa 1 Corinthians chapter 11, tingnan natin yung talata. 1 Corinthians chapter 11 verse 23. Natin anong verse yun? 1 Corinthians chapter 11 verse 23 po. Ayun, 23 hanggang 26. 23, for I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus that same night, in which he was betrayed, took bread. 24, and when he had given thanks, he broke it and said, take it, this is my body, which is broken for you. This do is remembrance of me. 25, after the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it, in remembrance of me. 26. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do shew the Lord that till come. Yon, so napaka-importante pa yala yung Lord's Supper kasi
every time na ginagawa natin yung Lord's Supper, doon natin inalala ang Panginoon, yung kanyang kamatayan. Hindi niya sinabing alalahanin siya nung ipinanganak. Alalahanin para siya nung siya'y namatay. Di ba, baliktad pag December inaalala namin kasi pinanganak si Kristo. Hindi pala inutos ni Kristo na alalahanin yung kanyang kaarawan o birthday. Ang sinasabi niya, alalahanin daw siya sa kanyang kamatayan. Kasi kahit isinilang siya, pag hindi siya namatay, hindi rin tayo matubos. Kaya importante yung kanyang kamatayan kasi yung dugo niya, yun ang ipinangbayad sa kasalanang ginawa ng mga pinili ng Ama before the foundation of the world. So ano pa, yung Matthew 28:19, no? Yan, so maliwanag, maganda po yung verse na yon. So pakibasa nga, brother. 28:19. Matthew 28, verse 19. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and of the Son, and the Holy Ghost. Ayun. So, yung ordinansa ng baptism, yan ang unang inutos ng Panginoon sa mga alagad na humayo, mangaral, at bautismuhan sila. Yun, baptizing them. Yung mga napangaralan, yung mga talagang born again na napangaralan, anong gagawin sa kanila? Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Yun yung dalawang ordinansa, yung baptism and Lord's Supper. So, church discipline, the church protects purity and testimony by implementing corrective discipline for unrepented sin among its members. Yun, binasa na natin kanina yung Matthew 18:15, 1 Corinthians. Basahin na lang natin yung isang verse. Titus 3:10, no? Titus chapter 3 verse 10, no? Titus 3:10. Titus 3:10. A man that is an heretic after the first and second admonition reject. Ayun, ang taong may maling pananampalataya, yun, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil po. Ayun, pagtakwil talaga eh. Kasi kung ang dala ng aral ay mali na at pinanindigan na nito na wala na sa align, magkakaproblema talaga. Kaya sabi doon ay itakwil. So may pagtakwil talaga na nangyari. Pero dinadaan naman din sa tamang proseso. Hindi naman tayo parang napakalupit. Biblical preaching, yan, pampito yon. Biblical preaching and evangelism. The core worship is the proclamation of the gospel, focusing on the substitutionary atonement of Christ in His resurrection. Yung katitina natin ng Romans 10, yan, pakibasa nga Brad. Romans 10:14-17. Romans 10:14 up to 17. Romans. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? 18. And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, and bring glad tidings of God things. 16. But they have not all obeyed the gospel, for Isaiah said, Lord, who hath believed our report? 17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ayun, so importante pala yung pangangaral. Kasi yung mga born again, yung mga anak ng Diyos, pag hindi sila napangaralan, ganun pa rin ang buhay nila. So, katulad namin, ni na Brother Alex, nung nalaman namin yung Primitive Baptist, dati na kami sa Baptist, pero marami palang dapat mabago doon sa mga ibang aral ng Baptist. Kasi ang Primitive Baptist lang talaga, ang talagang tama ang linya, tama ang aral, tama yung practice. Kaya nagpabautismo ulit kami kasi yung unang bautismo ng ibang Baptist, mali pala. Kasi pag mali yung aral na tinanggap mo, mali din yung baptism. Kumbaga naligo ka lang, pero hindi talaga valid na baptism. Nakailang ulit na nga kami bautismo mula Pentecostal, Reform, nakatatlo, pangatlo ang primitive. Kasi nga, baliwala yung baptism mo kasi mali yung aral nga eh. Naniwala ka na ang church may instrumento, ay wala naman talaga sa Biblia yan.
may special number. Karamihan namin yung Pentecostal, grabe. Gustong-gusto ko. Every Sunday, nag-special number sis eh. Yan si Nastan Beron, palagi na special number yan. Mga Asering Ministry. Doon kami na Elder Beam, yan, Brother Marshall. Yung mga, may ano pa nga, men's, choir. Yung kalalakihan lang. Sa atin, wala tayong choir. Congregational singing. Kung baga nagpapakanta lahat, walang special number. So, ano pa? Yung dito sa 2 Timothy chapter 4, verse 20. Tingnan natin yung Bible. 2 Timothy chapter 4, verse 2. 2 Timothy chapter 4, verse 2. Preach the word, be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort, with all long suffering and doctrine. Ayun. So, preach the word, sabi ni Apostol na Pablo kay Timoteo. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapainuhod at pagtuturo. Yun. So, kaya kapag nangangaral, wala kang sisinuhin. Yun. Ay, hindi ako mangangaral kay brother kasi nagbigay sa akin ng isang kabang bigas. Baka pag nasaktan ito, di na magbigay. So, hindi dapat ganon. Kailangang masaktan man siya o hindi, ipapangaral natin yung salita ng Diyos ng walang reservation. Kasi ang Diyos naman talaga ang dapat maluwalhati, hindi sinumang tao na nakikinig. Kasi yung pangangaral, kalooban ng Panginoon yun eh. Yun. Siyempre, yung purpose nyon ay para ma-educate yung mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, ma-comfort at magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga aral at mga practices na dapat nilang lakaran. Kasi siyempre, kahit alam mo yung doktrina pero yung practices ay sabit, magkasabit-sabit din. Yung iba naman, mali ang doktrina pero yung practice parang banal na banal. Puro sabit yun. Kailangan tama yung aral, tama din yung practice. Para talagang hindi pwedeng paghiwalay yung doktrina sa practice. Ibig sabihin, yung actual na buhay mo, dapat nakatugma doon sa aral mo. Ano pa mga kapatid? Dito sa Matthew 28, yun, nabasa na natin yung 19, 20 na lang ang basahin natin. Ano sabi doon sa Matthew 28:20? Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the world. Amen. Ayun, makita natin na yung utos na gawin lahat ng iniutos ng Panginoon, mismo sa kanyang labi nagsimula. Nasabi doon, naituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya makita natin na yung mandato na gawin lahat ng inutos ng Panginoon ay talagang nagsimula kay Kristo sa mga apostol hanggang sa ating kapanahunan. Ayan pa rin ang tinuturo. So, sunod po yung tinatawag natin, dito na tayo magtatapos, holiness in love. So, the congregation lives in obedience to God's commands, showing love to one another and holiness distinct from the word. Yun. Basahin natin John 13:34 to 35. Yan. Verse 34 to 35 sa John chapter 13. John 13:34 to 35. A new commandment I give unto you, that ye love one another, and I have loved you, that ye also love one another. Ayun. 35. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have loved one another. So makita natin, no? Sabi doon, new commandment I give unto you. Ano yung new commandment? That you love one another. So hindi pala bago ito. Pero new commandment, sabi ng Panginoon, no? O galing sa Panginoong Kristo talagang utos, na sabi doon, new commandment I give unto you, that you love one another as I love you. Sa Tagalog, isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo'y mga ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mga ibigan naman kayo sa isa't isa. Yun kasi, yun ang
kabuuan ng kautusan sa hanggang 35 rin, no? Binasa mo ba? Apo. Sabi doon, sabi ka ito ng mga kakilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa, yun pala. Kasi marami nagsasabi, alagad ako ni Kristo, pero walang pagmamahal sa kanyang kapwa, walang pagmamahal sa kapwa kapatiran. Yun. Kaya sabi doon, ang magmahalan sa isa't isa. Yung ang tawag doon ay the holiness in love. 1 Peter, yan, chapter 1, verse 15 to 16. 1 Peter, chapter 1, verse 15 to 16. 1 Peter 1, verse 15 to 16. But as he which hath called you in holy is holy, so be holy in all manners of conversation. 16. Because it is written, be holy, for I am holy. Ayun. So, napakagandang verse ito. No? Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Bakit daw? Sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal, sapagkat ako'y banal. Ayun. Gandang verse na ito. No? Gandang memory verse. So, tinan din natin yung 1 John, chapter 4, verse 7 and 8. 1 John chapter 4, Oh. 4 verse 7 and 8. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. Okay? He that beloved not knoweth not God, for God is love. Yun. Ganda, no? Kanta dati namin ito eh. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that... Hindi ko na, pag nagigitara ito, Sister Rachel. Napulit-ulit lang namin ito eh. So, sabi doon, ang mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Yun. Verse 8, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ayun. So, pag hindi pala tayo umibig, ay hindi natin nakikilala ang Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So, yan ang kabuuan ng ating pag-aaral ngayong hapon. So, ang pamagat ay Marks of a True Church, number 1, the supreme authority of Scripture, regenerate church membership, believers' baptism by immersion, congregational government, proper administration of ordinances, church discipline, biblical preaching and evangelism, holiness in love. Ayun. So, iyan ang kabuuan ng ating pag-aaral ngayong hapong ito. So tayo may pray. Salamat o Lord sa hapong ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat muli sa pagkakataon na kami po ay nakapag-aral at nakapagbigay po ng encouragement ng ang iyong salita sa spiritual na buhay namin, Lord. At Gunyo Diyos, nagpapasalamat din po kami sa mag-asawang ito, kay Brother Jason, Sister Aisel, na hindi po sila nagsasawa na maging bukas ang kalantahanan sa pag-aaral ng salita. Nawa po'y patuloy mo silang ingatan, gabayan. Nawa magbigay mo po ang pangailangan nila. Ito man po ay physical, financial o pangailangang spiritual, O Lord. Salamat o Diyos. At ngayong hapong ito ay lalo mo kaming ipagpalain sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Lahat po na ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.